Naniniwala ka ba sa multo? Mga aswang, maligno o mga elementong ligaw? Halika tropa, pag-usapan natin yan. Ako nga pala si Christoph, ang boses sa mga nakakakilabot na storya sa YouTube Dark Stories Untold. Hatid ko sa inyo ngayong gabi ang isang nakakakilabot na storya. Ngunit bago ang lahat ng yan, ay inaanyayahan kitang i-click ang subscribe button kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe. Isama mo na rin ang like at share para sabay-sabay tayong kilabutan. Simulan natin ang kwentuhan. Ang storyang ito ay may pamagat na wrong scent. Ang storyang ito ay nangyari taong 2001. Si Ramon ay isang binatang ni kailanman ay hindi pa nakaranas umibig. Torpe at walang lakas ng loob si Ramon upang maghayag ng kanyang damdamin sa isang babae. Hindi rin pumapabor ang pagkakataon kay Ramon sapagkat wala man ng babae ang nagkakagusto sa kanya kahit minsan. 30 taong gulang na si Ramon. Naunahan pa ito ng kanyang nakababatang kapatid na si Aljon, 25 taong gulang na mayroon ng isang anak sa kanyang nobya. Dahil sa kalagayang ito ni Ramon, laking tuwa niya nang may makilala siyang isang babae sa pangalang Marisa. Nakilala ni Ramon si Marisa nang hindi umano ay marongsin si Marisa sa numero ni Ramon. Palibhasa ay hindi pa uso ang mga social media, ay sa tawagan at text na uwi ang matamis na simula ng pag-iibigan ni Ramon at Marisa. Naging masayahin at masigla si Ramon magbuhat ng makilala ang babaeng iyon. Lumalim ang koneksyon ni Ramon at Marisa na humantong sa pagbabahagi nila ng mga personal na kwento sa buhay. Naikwento ni Ramon kay Marisa ang kanyang buhay bilang tindero ng baboy sa isang syudad dito sa Metro Manila. Habang si Marisa naman ay nagkwento rin ng kanyang pamumuhay. Di umano, si Marisa ay naninirahan sa kanilang probinsya kasama ang kanyang matandang ina na si Aling Lita. Si Aling Lita ay may pagmamay-aring 2 palapag na bahay sa gitna ng isang liblib na bukirin. Malayo ang probinsyang tinitirhan ni Marisa. Ngunit hindi ito naging hadlang para magnais silang magkita. Laking tuwa ni Ramon nang sabihin ni Marisa na nais niya itong makasama habang buhay at tumira sa kanilang tahanan. Nagsumikap at nagsipag si Ramon sa pagtatrabaho at makalipas ang matagal na pag-iipon ay nakabuo ito ng sapat na pamasahe para mapuntahan ang address ni Marisa. Mahigit 12 oras ang ginugol ni Ramon sa biyahe. At nang makarating sa terminal ng probinsya ni Marisa ay nagtanong-tanong ito kung paano makakarating doon. Ngunit kakaiba ang reaksyon ng mga tao na kanyang napagtatanungan. Isang matanda ang nagturo ng tamang direksyon kay Ramon patungo sa bahay ni Marisa. Nang tanungin ng matanda si Ramon kung ano ang pakay niya dito, sinabi ni Ramon na dadalawin niya ang kanyang nobya. Bakas ang pagtataka sa mukha ng matanda bago nito iniwan si Ramon. Sa wakas ay narating ni Ramon ang tahanan ni Marisa at siya ay sinalubong nito. Walang paglagyan ang kasiyahan ni Ramon nang magkita sila ni Marisa. Maganda, makupo, maputi at sadyang kaakit-akit si Marisa. Nahulog ang loob ni Ramon sa babaeng iyon dahil na rin sa taglay nitong maamong mukha at malambing na boses. Ang lugar nila Marisa ay halos walang kapitbahay. Malayo sa bayan, ngunit sagana naman sa mga tanim ng gulay. Napansin ni Ramon na may kalumaan na ang malaking bahay ni Marisa. At tila ba ito ay matagal nang hindi nalilinisan.
Gayunpaman, hindi ito gaanong pinansin ni Ramon. Buong tanghali hanggang hapon ay nagkwentuhan lamang ang magkasintahan. Hindi alintana ni Ramon ang pagod na kanyang naramdaman sa biyahe, lalo pat kasama na niya ang kanyang nobya. Inilibot ni Marisa si Ramon sa balibot ng hardin sa bahay. Pinakita ang mga lumang kagamitan at inilibot sa unang palabag ng bahay. Dahil sa maganda ang bahay na iyon kahit may kalumaan na, ay nagtanong si Ramon kung maaari niya ring maakyat ang ikalawang palapag ng bahay na naikwento rin sa kanya ni Marisa. Ngunit nagtaka si Ramon nang biglang natahimik si Marisa at tila ba nagulat. At sinabi nito na hindi umano maaaring akyatin ang ikalawang palapag ng bahay dahil sa ipinasasara ito ng kanyang ina. Naalala ni Ramon na nangako siya sa kanyang ina na ipapaalam dito kung siya ay nakarating na kila Marisa. Kaya nagpaalam kay Marisa si Ramon upang makalagpas saglit sa bahay. Dahil mahina ang signal sa loob ng bahay, ay pumayag si Marisa na lumabas si Ramon upang makapag-text sa Manila. Bago pa lamang lumabas si Ramon ay nakita niya ang isang palaboy na nakatingin sa kanya. Lumabas si Ramon at nag-text sa kanyang ina. Nulapitan ng palaboy si Ramon at nagtanong kung ano ang ginagawa nito sa loob ng bahay. Nagtangkang sumagot si Ramon, ngunit bago pa lamang siya makapagsalita ay narinig na niya ang pasigaw na boses ni Aling Lita na tinatawag siya para sa hapunan. Pumasok sa bahay si Ramon at ang pulubi ay naiwan na may pagtataka sa mukha. Adobong manok ang ulam ng gabing iyon. Tahimik lamang si Aling Lita habang kumakain. At si Marisa naman ay nagkwento na tungkol sa hilig nitong sumali sa mga beauty pageants. Matapos kumain ay nagtanong si Ramon kay Aling Lita kung nasaan na ang asawa nito. Hindi sumagot ang matanda, bagkus sinabi nito na dapat ay matulog na silang dalawa ni Marisa. At dapat ay siguruhin ni Marisa na walang aakyat sa second floor. Ang tugon ni Marisa ay isang tahimik na opo. Sa gabing iyon ay muling nagkwentuhan ang magnobya. Nagtanong ulit si Ramon tungkol sa ama ni Marisa at sa kung ano ang nasa ikalawang palapag ng bahay. Ngunit imbis na sumagot ito, ay niyaya na lamang siya ni Marisa na makipagtalik. Matapos nito, ay agad na nakatulog si Ramon dahil na rin sa pagod sa biyahe. At dito na naging malinaw ang lahat. Nagising si Ramon bandang 3:00 ng madaling araw. Laking pagtataka niya nang mapansin na wala roon sa kanyang tabi si Marisa. Naglibot si Ramon at nagmasid sa paligid. Sa kanya napansin na wala rin roon sa kanyang kwarto si Aling Lita. Ang mga gamit sa kusina na naroon lamang noong nakaraang gabi ay bigla ring nawala. Sa paglilibot ni Ramon ay hindi inaasahang makita ni Ramon ang isang litrato ng lalaking may pagkakahawig kay Marisa. Katabi ng larawang ito ang isang punit na diaryo na may petsang 1998. 3 taon na ang nakalilipas. At ang balita tungkol sa isang lalaking pinatay di umano dahil sa malaking utang. Ang lalaking iyon ay ama ni Marisa na nagngangalang Fernando. Sa hindi inaasahan ay nakaramdam ng takot si Ramon. Ngunit nang dahil sa malaking katanungan sa kanyang isip tungkol sa ikalawang palapag ng bahay, ay napagpasihan niya na akyatin ito. Nagtaka siya dahil wala naman pala itong harang, taliwas sa sinabi ni Aling Lita.
pag-akyat ni Ramon sa ikalawang palapag, ay nagtaka siya kung bakit tila maraming lusaw na kandila, mga bulok na halaman at bulaklak, at mga kung ano-ano pang lumang bagay sa paligid nito. Bagamat doon sa bahay na iyon nakatira si Aling Lita at si Marisa, ay mukhang matagal nang hindi napupuntahan ng tao ang lugar na iyon. Nagpatuloy si Ramon sa paglilibot hanggang sa makita niya ang isang kwarto. Pinuksan niya ito at laking gulat niya nang makita niya ang tatlong malalaking bato na hugis at taol at may mga nakasulat. Ito ay ang pangalan ni Marisa, kanyang inang si Aling Lita, at ang isa ay si Fernando. Isang pangalan bawat isang bato na hugis at taol. Nakapatong rin sa bawat bato na iyon ang kanilang mga lumang larawan. Ang buong paligid ay puno ng dumi at alikabok. Dahil-daling tumakbo pababa ang natatakot na si Ramon, kung saan nakita niya may tatlong tao ang nakatingin sa kanya. Si Fernando, si Lita, at si Marisa. Mga duguan sila at mga walang kibo. Dahil sa kaba ay hindi na naalala pa ni Ramon ang kanyang mga gamit, at dali-dali itong lumabas ng bahay. Nakitang muli ni Ramon ang matandang palaboy na agad niyang tinanong tungkol sa bahay na iyon, at kagulat-gulat ang tugon nito. Ang palaboy ay dati palang hardinero sa bahay na iyon. 3 taon na ang nakalilipas at nagkaroon ng utang ang ama ng tahanan. Kaya umano nagkaroon ito ng mga banta sa buhay. Ayaw umano ni Fernando ipangbayad ang bahay sa kanyang utang, dahil ito ay pamana pa ng kanyang mga magulang. 4 na armadong lalaki ang pumasok sa bahay na iyon isang gabi ng 1998. Nakatakas ang palaboy na noon ay hardinero. Binaril sa ulo ang mag-asawang Fernando at Lita, habang si Marisa na noon ay natutulog sa ikalawang palapag ng bahay ay pinahasa at doon ay pinaslang. Di umano noong nabubuhay pa si Fernando ay may utos ito na ilibing sa bahay na iyon kapag siya ay umanaw na. At dahil walang nais tumira sa bahay na iyon, nagdesisyon ang ilang kaanak nila na doon na lamang sila ilibing, at espesipiko na sa ikalawang palapag ng bahay na iyon. Hanggang sa halos wala nang dumadalaw sa kanila, at wala na ring taong nagtatangkapang pumasok sa bahay na iyon. Sa pagkakaalam ng palaboy, si Marisa noon ay may nobyong taga Maynila na hinihintay na lamang niyang bumisita sa kanya bago sila pinaslang. Kaya nga ganoon na lamang ang pagtataka ng palaboy nung nakita niyang si Ramon ay naroon, kahit wala naman itong kausap at tila ba nagsasalita ng mag-isa. Nagulat si Ramon sa narinig. Nagpasama siya sa palaboy na iyon upang pasukin ang bahay at kunin ang kanyang mga gamit. Sakalan niya na pag-isip-isip na ang binisita niyang bahay sa baryo ay isa palang lumang mausoleo. Nagdesisyon si Ramon na lisanin ng tuluyan ang lugar na iyon. Pagbalik sa Maynila ay isang telco company ang tinawagan ni Ramon. Inalam ni Ramon kung paanong may nakapag-text sa kanya at kung sino ang gumagamit ng numerong iyon. At sa laking gulat ni Ramon nang malaman niyang huling ginamit ang numerong iyon sa pagtawag sa Maynila noon pang taong 1998. At ang numerong iyon ay matagal nang hindi aktibo. Mga kaibigan,
Alam kong maraming katanungan sa isip ni Ramon at maging sa mga isipan natin. Ano pa man ang dahilan kung bakit nangyari ang istoryang ito, ay wala tayong ibang pagkukunan ng malinaw na kasagutan. Dahil ang tunay na kasagutan ay si Marisa lamang ang nakakaalam. Mga tropa, tunay ngang nakapanghihilakbot at nakakatakot ang istoryang ating natunghayan. Ako'y nagpapasalamat sa buong tapang ninyong pagsama sa ating kwento. At umaasa ako na hanggang sa susunod ay muli ko kayong makakasama. Muli, ito ang YouTube Backstories Untold. At ako ang inyong tropa, si Christoph, na nagpapaalala na kung ang mundo ay nababalot ng saya at lungkot, huwag rin natin kalilimutan na ito rin ay nababalot ng lagim at kilabot. Kaibigan, nais kong laging mag-ingat ka. Dahil sa iyong pag-iisa, maaaring meron kang kasama. Hanggang sa muli, kaibigan.